Opo. Tapos yung talk po natin last week, si Brother Ariel po yung nag-talk. It's about the prison and the prisoner. Di ba po? So ngayon, meron pong continuation yon. Kung last week po is parang ang topic po natin is prison, the prison and the prisoner. Ganun po tayo, di ba po? Yung ating nga daw pong mga kasalanan, kumbaga parang hindi tayo maka-let go, di ba? Kaya sabi nga, ano yun eh, tanda ko yun, parang move on na be, di ba? O, yun, di ba? Move on na be. So ngayon, sa second talk po natin, continuation po ng series natin, ang topic po natin doon ay ano po? The split plan. Yun po. So ngayon, meron po tayong isang speaker. Ito pong speaker po natin, isa po ito sa malapit sa atin. Opo, malapit po sa atin itong speaker po natin. Mahal na mahal po natin ito eh. Opo, mahal na mahal po natin ito. Ito pong ating speaker, siya po yung ating assistant head coordinator ng ating community. Siya rin po yung butihing asawa po ni Sister Jess. Yan. Malamig na po Siya rin po yung head po ng head din po siya ng Couples Care Group Ministry. At syempre, ang super dad po ni Amara at saka ni Tres. Yun. So, without further ado, alam ko nang kilalang-kilala niyo siya. Let us all welcome with the love of the Lord, Brother John Esteban. Saan po kayo tumawa? Ayan, sige, salamat po sa inyong pag-invite sa akin. Ako po pala si Brother John, sa mga bago po kasi. So, member, under na ako ng charismatic community natin. Ayan, sige. So, umpisahan ko po sa kwento. Handa na po ba kayong makinig? Amen. So, nakita ko po may mga bago, no? Ayan, salamat po sa inyong pag-attend sa ating community. Ayan. Sino pong gusto ng kwento? Ayan. So may kwento po, meron pong pare, sa gitna ng sermon ng pare, sa misa niya, biglang may pumasok na lasing. Sa pagpasok ng lasing, nakita na siya ng pare sa pagpasok ng lasing. Sabi ng pare, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Panginoon. Gustong takal, siksik, kiklig at umaapaw. Amen po ba? Biglang sumagot yung lasing. Lasing upo sa harapan. Sabi nga, narinig ko na yan. Hindi lang pinansin ng pare. Tumula yung pare sa pagsermo. Sabi ng pare, magpatawag kayo at patatawarin kayo ng Panginoon. Sumagot uli yung lasing. Sabi ng lasing, ay Father, narinig ko na rin yan. Medyo na ng konti yung pare. Pero tumuloy lang siya. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag sinampal ka, ibigay mo rin ang kabila. Sabi ng lasing, eh Father, narinig ko na rin yan. Na yung pare sa loob-loob niya. Pag dito tumigil, papatulong mo ito, sabi ng pare. So, sabi ko, sumagot ulit. Tuloy lang yung sermon ng pare. Sabi ng pare, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi nung eh Father, narinig ko na rin yan. Pag di ka tumigil, sasapakin kita. Sabi na, ayan Father, di ko pa narinig yan. Ayaw po tayo. Saan po namin sa panalangin? Para lang po magising ang ating mga alumni. Ayan, sige po. Bago po tayo mag-umpisa, ituon po natin ang ating sarili sa Panginoon. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po na kami inakad niyo, Panginoon, papunta po dito sa prayer meeting. Lord, kami po nandito, hindi po dahil sa aming ganang sarili, bagkus, Panginoon, na inudyukan niyo kami, Panginoon, na umattend dito sa prayer meeting. Pinadala niyo po, Lord, ang inyong banal na spirito para po kami udyukan, Panginoon, na dumalo po dito.
Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa inyo po, Lord, na inihanda po, Lord, na mabuting balita para sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay pinadala nyo dito for a great purpose, Panginoon. At ito po ay para sa aming ikabubuti. Lord, alam po ninyo, Lord, yung aming mga puso, alam po ninyo ang laman ng puso namin. Alam po ninyo, Lord, kung ano po yung mga bitbit namin. Panginoon, hayaan po ninyo, Lord, na ilagay po namin ito sa inyong makapangyarihang kamay. Bigyan niyo po kami, Lord, ng tainga, Lord, at ng puso, Panginoon, na handang makinig sa inyong mabuting balita. Lord, sawayin niyo lahat po ng distractions, Panginoon. Sawayin niyo lahat ng sumong espiritu na manggugulo, Panginoon, para makapakinig po kami ng maigi. Lord, dalangin po namin na buksan niyo po ang durungawan ng langit, Panginoon, at ibuhos ang inyong masaganang biyaya, Panginoon, habang kami nakikinig. Hallelujah. Nasa gayon, Panginoon, kami po, O Lord, ay mapuspos ng inyong banal na spirito, Lord, at matanggap po namin ng maigi, Lord, ang inyong mabuting balita, at anumang umaalipin sa amin, Panginoong masamang ugali, bisyo, ay maalis sa amin sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, ngayon pa lang, Lord, naangkin namin, Lord, na uuwi kaming malaya, uuwi kaming matagumpay, uuwi po kaming busog, Panginoon, ng inyong presensya. At ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, sa inyo lang, Lord, ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba ngayon at magpakailaman, magpasabalang. Amen. Amen. Sa mga Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ayan. O bago po kayo umupo, sabihin niyo po sa katabi niyo, kapatid, malaya ka na. Ayan, sige po, malaya po tayo umupo. Kung gusto niyo po kayo, tumayo lang po kayo. Walang problem. Ayan. So may mga ipapakita po ako sa inyo. Paano po gamitin ito? Ayan. Ay, divert po pa lang muna, sorry. Tumayan po muna natin ng mabuting balita. Ayon po kay John chapter 8, verse 34 to 36, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed." The word of God. Thanks be to God. Amen. Ayan. So dapat ito po yung kaninin. So, sige po. Amen. So, wait. May papakita po ako sa inyo. Kilala niyo po siya? Ang baka na ako, please. Kilala niyo po siya? Sa mga may edad, kilala niyo po siya. Siya po si The Great Houdini. Kilala niyo si Houdini? Sa mga bata, yung mga medyo batang 90s, siya yung katambas ni Lupin III. Kilala niyo si Lupin III? Si Houdini, siya po yung pinakamagaling escape artist natin. Mga 1960s po eh, kaya siguro hindi na kilala. So siya po yung kapag inana po sa isang prison cell, kapag nilagay niya po siya, kayang-kaya niya makalaya, kayang-kaya niya makatakas. Siya po yung pinakamagaling escape artist. So, isang beses, ito po hindi ko alam kung totoo to o legend, pero isang gabi, isang araw daw, sinaring siya ng isang maliit na bayan sa Europe ata yun, ewan sa lugar. Tapos, sabi niya, sige, dadalhin kita sa prison cell. Kapag check natin kung makakaligtas ka. So, sige, sabi niya, easy lang sa akin yan. Ang dami ko na nga, kasi sandaan na yung mga prison cell na natakasan ko eh. Easy lang sa kanya, chicken lang sa kanya. So, nilabas niya yung mahabang So, binuksan niya. So, binubuksan. Wala to, chicken lang to. So, binubuksan niya. After nga 30 minutes, ayaw mabuksan na. So, binigay niya yung lahat ng powers niya. Binuksan niya pa rin ang binuksan. Hanggang sa, kung mamaya-maya, after isang oras, pawis na siya. Sobrang pawis na niya. Tuloy-tuloy lang siya. Sobrang na siyang pawis. Tapos hanggang sa, after ng 2 hours, hindi pa rin niya nabubuksan yung prison cell. Kaya ang nangyari, sa sobrang pagod niya, napaano siya sa pintuan. Napasandal siya. At pagkasandal niya, bumukas yung pinto. Kasi, yung pinto pala ay hindi nakalak. Yung pinto ay nakalak lang sa isipan niya. Ayan. So, sabi nga, dito daw pala ako. Ito, gusto ba, dapat pakita ko sa camera. Baka hindi nakita. So, yan. So, whatever po yung nakalak sa isipan natin, nakalak talaga. Kasi maraming mga bagay, hindi naman talaga akala natin nakalak or alipin tayo. Pero dahil pinaniniwalaan natin na alipin tayo, nakalak sa atin, kaya nakalak. Parang kay Houdini.
So, ang topic po lang natin ngayon ay about mga masasamang ugali, mga addiction, may bisyo. Sino po ba dito ang merong ugali na gusto niyang baguhin sa buhay? So, yung mga hindi nagtaas, sila po yung mga mababait na. Wala na sila dapat baguhin. Ingat din po kayo, makakunin kayo nila. Pag wala na kailangan baguhin, joke lang po. So lahat po tayo merong gustong baguhin sa ating buhay. So mapalad po tayo kasi meron tayong kailangan baguhin sa buhay natin. So ang topic po natin yan. So ano po ba yung addiction anyway? Yung addiction po, ito po yung bagay na umaalipin po sa atin. Ito lalo na yung mga bagay na gusto nating baguhin pero hindi natin mabago. Kaliputan. So halimbawa, syempre yung mga obvious na, sigarilyo, alak, babae, sugal, wala yung mga bata, yung mga tropa ko, ML, Facebook, at yung mga paborito nila, mga marites, yan. Yung mga pag-isip pa lang sa umaga, lalabas na, alam na ang hanap. Yan. Iba naman, alipin ng mga api, ng mga motor, di ba? So sobrang himas na himas nila yung motor nila, yung asawa nila, hindi nila mahimas. Ang kinis na ng motor, makinis pa sa mukha ng misis nila. So, ibig sabihin po na, ito yung mga bagay na wala na tayong control. Ito na yung sobrang nating umaalipin na sa atin, lalo na yung mga yosi, yan. Pero alam niyo po ba yung mga bagay na to? Okay, so, yung mga bad habits natin, sila po ay painkiller po talaga. Nag-guess po ninyo? So, ibig sabihin po nun, yung mga ano po ba yung painkiller? Pang-alis ng pain. For example, Biogesic, yan, Mepinami. Pero ang totoo, ginagawa po ba talaga nito yung sugat natin o yung sakit natin? Hindi. Yun. Pansamantalang pang-alis ng pain. Kasi pangkaraniwan po talaga, mamaya lalalim po tayo sa to. Yung mga may addiction, yung mga may bisyo, pangkaraniwan, meron po silang mga malalalim na sugat. At para makalipas, di ba sabi nga ng mga ano sa alcohol, para makalimot, para yung sa mga ano naman sa babae, para makapagpalipas ng ano, di ba? Makapagpalipas ng ano. So pero meron silang malalim na sugat sa kanilang puso. Na parang matakasan yung pain, para matakasan yung sugat, saan pumupunta? Sa bisyo. Yung iba po, para matakasan yung pain, sa social media, hindi nila alam, unknowingly, unconsciously, meron silang sugat sa puso nila. Gusto lang nilang kumbaga, gusto lang nilang magpalipas doon para hindi nila maramdaman yung matinding pain sa puso nila. Lalo na po yung mga bata. So po yung mga bata sana para sa kanila din po. Yung mga bata na ayaw po sa loob ng bahay nila, saan sila pupunta? Sa barkada. Kasi sa bahay nila, lagi napapagalitan, laging hindi nakaramdam ng pagmamahal na kailangan nila. Kaya saan nila nakukuha? Sa labas. Ang painkiller nila, yung mga barkada nila. Ang painkiller nila, natututo na gumawa ng hindi maganda. Kasi yung love na kailangan nila, hindi nila nakukuha sa loob ng bahay. Amen po ba? Ayan. So yung mga addiction, yung mga bisyo natin, siya po ay escape sa ating pain. Para lang po natin hindi madama yung pain. Ang tao po kasi takot sa pain eh. Or masakit, di ba? Hanggat maaari, ayaw natin madama yun. Kaya ang gagawin natin, pupunta tayo sa mga bisyo natin. Pupunta tayo sa pagte-text. Pupunta tayo sa magyoyosi. Pupunta tayo sa mga mas grabe pa. Di ba, Brad? Amen po ba? Narinig ko yung sharing niyo, Brad eh. Praise the Lord. Di ba? Ayun po. So, sobrang ang ginagawa po natin, para takasan natin yung malalalim na mga pain natin. Punta tayo doon sa bagay na yun. Amen po ba? At ayan nga po, at the core of an addict's heart is yung empty love tank. Kasi po yung lahat po tayo, mga tao, meron po tayong diyang invisible na love tank. Ang primary need po kasi ng tao ay love. Kahit po yung mga macho, yung mga pinaka-machong lalaki, kailangan po niyo ng pagmamahal. Kaya nga kapag sila ay sa bahay lagi nabubuliwan ng asawa, anong gagawin? Lalabas. Kasi nasasaktan sila doon. Ayaw nila natutulinin sila. So na yung empty love tank nila. Saan pupunta? Sa beer house. Saan pupunta? Sa sabong. Saan pupunta? Kung saan pa. Kasi nga po, empty yung love tank.
At every addiction po is a hunger for love. So bawat addict po, kung ano mang kina-addikan niya, pagkain man niya, marami pong addiction na, hindi lang yung mga droga, hindi lang yung mga babae, hindi lang yung sugal, hindi lang yung kung ano naman. Meron pong addict sa shopping, sabi ni sister, mayaman si sister eh. merong, yun nga, sabi ko sa inyo, addict sa chismis. Merong addict sa check-out sa Lazada. Ano pa, Brad? Addict sa sex, yan. Brad, mamaya pag-uusapan din. so marami pong kina-addict ng mga tao. Pero at the core of it, it is a hunger for love. Kailangan niya po ng pagmamahal. Yun po ang pinaka-bottom line po niya. Lahat po tayo, kung ano man yung bisyo, isa lang po ang core niyan, kulang siya sa pagmamahal. Amen. May natututunan po ba tayo? Sige, tuloy po tayo. So, for the longest time, you've been in prison, in a prison cell. Sobrang tired na po tayo, sobrang desperate na po tayo. Iniisip natin, impossible na yung laki na hindi na tayo makalaya. Di ba, Brad? Tama ba? Dumating yan sa point, may kakwento ko rin yung story ko. Dumadating tayo sa point natin na, ano ba yan? Ginawa ko ng lahat. Ayoko nang mag-chismis eh. Kaso si Kumare, laging punta ng punta sa bahay eh. So wala akong magawa. Yung mga bata, ayoko na mag-ML eh. Kaso yung mga tropa ko, nag-aaya lagi eh. Alam ko naman iwan ko sila. Ayoko na talagang mag-yosi eh. Kaso, parang naglalaway ako eh kapag pagkakain, gusto ko mag-yosi. Pero in reality, there is no love. Nadaya po tayo ng kalaban. Dalang sa pinto ay sa isipan lang natin. Pero, ayan, handa na po ba kayong lumaya? Sige, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Parang si Corina lang, no? Ayan. So meron po tayong ayan, friends, you can be free from your bad habits. Sabi ng Panginoon, you've been called to live in freedom. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon para lumaya. Pero ito po, yung mga pagpupuntahan natin ibang steps or paraan paano lumaya, marami pong iba't ibang paraan na, hindi lang po ito. Pero ito po yung sobrang naging susi sa paglaya ko. Ayan. Kasi alam naman ako ninyo, di ba? Ayan, yung iba po kasi, ako po, yung naging addiction ko, ikakwento ko mamaya in detail, sa sex. Hindi po ako sa mga bata, hindi ako sa porn, ganyan. Yung mga pumunta ko ng mga beer house, yan. Any form. Sa beer house. Pero naumpisa ako sa massage parlor, yan. Nalaman ko, meron pala doon mga extra service, hanggang mga prostitutes sa daan, hanggang sa kung ano-ano na. Ayoko na pong i-detalye dahil nandiyan ang aking asawa. Joke lang. Alam niya po lahat ito. So, ayan po. Ayon sa pag-aaral, 70% ng mga tao ay nakakalaya sa addiction nila or bad habits on their own. Kaya wala pong singular way to get out ng bad habit. Ayan. Handa na po ba kayo? Ito na po. Ayan. So, pinangalanan ko po siyang 7 steps to freedom. Sa unang-una po, syempre, kung gusto mong lumaya, ang tanong, desidido ka na ba? Kasi kung hindi ka pa desidido dito magbago, hindi ka pa desidido lumaya, huwag na natin umpisahan to. So, baka hindi ka pa handa. Sa amin nga nun, sa support group, kasi mamaya dadaanan po natin yung mga steps. Sinasabi sa amin, sure ka na ba na gusto mo nang gumaling or lumaya? Kasi kung hindi ka pa handa, balik ka na lang. Kasi baka hindi ka pa pagod. Baka hindi ka pa pagod sa lifestyle mo. Mangyari ako na, lifestyle ko kasi noon, yun nga, pagkagaling sa trabaho, pupunta sa mga massage parlor, sa mga beer house, pag sa daan, may kilala ko ng mga babae, etc., etc. So, pag may urge, go lang. So, pero dumating ang time na napagod na ako. Lalo na kay Lord na ako eh. Napagod na ako na pupunta ako ng prayer meeting, pero after ng isang araw, maano ulit, gagawa ng di maganda. Hanggang sa pabalik-balik.
sobra po siyang nakakapagod. Alam niyo po yung daga na tumatakbo doon sa ano, parang gano'n po ang pakiramdam doon. Takbo ka ng takbo, pero hindi ka makaalis. Parang gano'n po ang pakiramdam ng may bisyo or ng may... Pero lang yung mga addict na ayaw pa nilang lumaya. Pero doon sa mga totoong gusto niya na magbago, hindi lang talaga siya makalaya. Gano'n yung pakiramdam niya. Takbo ng takbo pero hindi siya makaalis. Na-trap siya. So kung desidido na po tayo na lumaya, tuloy po tayo. Ayan. Pangalawa, ito po pala yung mga ituturo po natin, may practical and spiritual. Kasi po sa healing, syempre napaka-powerful ni Lord, pero kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. So kung gusto mong huwag na mag-chismis, una-una, sa puso mo, mag-decide ka. Ayoko na talagang chismis, gusto ko na magbago. Kung lagi ka isip ng hindi maganda sa kapwa mo, husga ka ng husga, tapos gusto mo na magbago pero hindi ka naman talaga nagbabago from your heart, dapat sa puso po talaga mag-decide. Doon po yung number one. Doon po yung number one. At mag-uumpisa po yung pagbabago sa puso natin. Pero sadyang ang ating, sabi nga diba ng Panginoon sa Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto natin magbago, pero hindi lang natin kaya. Kaya pupunta po tayo sa next step. So, meron tayong mga practical ways. So, pangalawa, alamin po natin kung anong trigger natin. At mag-isip tayo ng paraan paano hindi magagawa yun. So, for example, ang trigger natin ay yosi. Pagkakain, usually, ang trigger niya eh. So, maglalabay. Ano bang mga alternative? Iisip ka ng alternative way. Candy, di ba? O kaya, basta kung ano man, di ba? O kasi, magyari naman ako noon, ang ano ko, meron ako palang iba't sige mamaya na. Ako noon, ang trigger ko usually kapag pagod. Yan. Ito po yung hindi po limited dito yung mga trigger, pero commonly, sa mga may bisyo or may addiction, ito po commonly yung mga trigger. Una, hungry. Usually pag gutom. Pero not literally gutom lang to. Usually ang gutom sa pagmamahal, etc. Pangalawa, angry. Diba? Pag galit, doon sila natitrigger. For example, pag galit sila, doon sila matitrigger mag-chismis. Pag galit sila, doon sila matitrigger na mag-keyboard warrior sa FB. Doon sila magko-comment ng magko-comment. Kasi kung ano lang yung binubuga ng bibig ng tao, galing yung rin sa puso eh. Meron yung sugat, kagaya ng sinabi natin kanina. May sugat na hindi nagagamot. Kaya lumalabas sa bisyo, sa masamang ugali. Pangatlo, lonely. Ito yung iba ito. Lalo na sa mga nagbe-beer house. Yan. Madalas, lonely. Lonely table, just for one. Alam niyo, brother mo yung mga kanta. So, yan yung trigger nila. Manungkot. Kaya, kukuha ng aliw. Panandali ang aliw. Kaya dapat po alam natin yung mga trigger natin para alam natin kung paano yun ika-counter. Pang-apat, ito yung sa akin. Kasi sa IT po ako, usually, after ng trabaho, pagod ako. So gusto ko magpamasahe. Yung napuntahan ko masahihan, hindi katulad nung kina Sister Nor na napuntahan ko yung sa masama. Yung mga may extra service. Kaya kung ano na po mga natutunan ko, hanggang sa lumalim, natuto mag-beer house, natuto sa prostitute, natuto kung ano. Grabe. Pero hindi po apat, meron din actually isa. Ito pa. Yan, idle. Ito yung mga, usually sa mga bata to. Yung kapag walang magawa, bored na, anong gagawin? Yossi. Usually, yung mga, kasi digital na yun eh. Sa internet, anong gagawin? Alam niyo na, yung mga pinapanood na hindi magaganda. Doon sila na tutukso. Kasi walang magawa, so browse, hanggang may tukso na lalabas. Kung saan na napupunta. Kaya ingat po tayo, lalo na sa mga bata. Kami po ng asawa ko, binabantayan din namin pinapanood ng mga anak ko. Kasi hindi po lahat ng nasa YouTube, hindi lahat ng nasa Facebook, hindi lahat nasa internet ay magaganda. Marami po dyan, grabe. Ayun po. So kaya kapag marami po mga kasi ako po kasi yung sexual addiction, marami pong sumali po ako sa mga punta natin, yung mga healing program. Yung pa po doon ang pornography. Yun yung struggle nila. So ginagawa nila, ang escape plan yung tinatawag dito, escape plan, pinuputol nila yung internet nila. Gusto nilang gumaling eh. So gagawin nila lahat paraan para gumaling, di ba? Kung totoo po talagang gusto nating lumapit sa Panginoon, gagawin po nila lahat ng paraan. So kinat niya yung internet niya, ginawa niya, puro physical activities. Inaayos niya yung libro niya sa bahay, linis siya ng linis, lalo na kapag triggered siya. Kapag siya, may urge.
So, mag-basketball, mag-garden, usually physical. Yun po, dapat iisip mo tayo na mga way, alternative way. Yun po yung pangalawa, na form a strategy. So, hanggat maaari, yung mga temptations, iwasan na natin. Ako po, ganyan, syempre sa internet, ang dami pong makikita, di ba? So, hanggat maaari, kapag may nakita ko, ganun-ganun. Though ako, aminin ko, may mga times na nagpupul ako, pero hindi ko struggle talaga yung, sa pornography. Struggle ko before, yung actual. Pero sa pornography, ginagawa, pas, hanggat maaari, pag nakita ko na may something, di ba sa YouTube meron doon not interested. Kasi algorithm yan eh. Not interested mo, technique to sa mga bata para hindi kayo matukso. Pag may nakita kayong hindi maganda sa Facebook, sa YouTube, not interested nyo, para hindi na lumabas algorithm, hindi na lumabas doon sa mga susunod yung feed. Yun po. So, kung talagang gusto natin magbago, basically yun lang talaga, gagawin po natin lahat ng paraan para magbago po tayo. Kaya sa umpisa pa lang, ang number one talaga, yung una, kung gusto, decide sa puso mo, kung gusto mo na magbago, dun muna eh. Kung hindi pa, kung hindi ka mapagod sa lifestyle mo ng tigil. Kung gusto mo pa rin chumismis, tigil muna natin kung tayo pumunta sa step 2. Yun. Pero kung gusto mo na talaga magbago, yun, tuloy po tayo sa mga next steps. Amen po ba? Sige po. Pangatlo, ito po, the power of humility and relying on God's grace. Kasi sa totoong buhay po talaga, yung paglaya, hindi po natin kaya sa sarili natin paraan. Doon yung iba, meron, pero napakabihira. Pero sa totoong buhay po, ano po yan talagang, ang hirap, hindi po sa sarili natin hindi kakayanin. Pero nga po yan kunyari, pupunta ako sa isang sa isang lugar, pupunta ako ng beer house, ganyan. Sabihin ko, Lord, last na to mga ganun. Ang mga ganyan. Kaya sa Yossi, Lord, last na tong Yossi na to Kasi, Lord, last na to hindi na ako ulit. Sinungaling, hindi totoo yan. Si Bosan ko sinabi niya rin yun. Hindi totoo yan. Malamang sa malamang, hindi totoo yan. Hindi mo last yan. Kaya hanggat pa maaari pag ganun, kalimutan mo yung linyang yun. Huwag mo sabihin na, Lord, last na tong boteng to O Lord, last na to, papatulang ko tong chimichismis na to, last na lang. Pagkatapos ito, hindi na. Ay, malamang hindi totoo yan. Uulit ka pa. Pag pinigbigyan mo ang sarili mo. Sabi nga, the spirit is willing, the flesh is weak. So kailangan, hanggat maaari, alam niyo naman po yun, di ba? Ang papakainin natin, yung spiritu, yung flesh, gugutumin natin. So sabi nga po nila, merong dalawang wolf sa katawan natin. Yung good wolf and yung bad wolf. So nasa atin na po, ano po yung papakainin natin. So kung gusto mong pakainin yung good wolf mo, iiwas ka sa mga tukso. Kung gusto mo, di papatulan mo. So nasa atin po pa rin ang desisyon. Binigay po sa atin ng Panginoon ng free will po Amen po. Yan. Yan. So, yan. So, aminin po natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Pangalawa po, aminin po natin na hindi natin kaya mag-isa at kailangan po natin ng grasya ng Panginoon. Kasi ang mangyayari dyan, pag ginawa natin nung sa sarili natin kakayahan, malamang sa malamang from my own experience, malamang sa malamang magpo-fall ka. Malamang sa malamang So, kung gusto mo magbago, wag po tayo umasa sa sarili nating lakas. Sa grasya po ng Panginoon. Amen po. Yan. May natututunan po ba? Sana po meron Ito po, napakalapit po sa akin ng talk na to. Kasi sobrang pong pumaloob po ako dyan sa yan. Parang yan po talaga yung mga naranasan ko. At yung mga steps na po ito, napaka-powerful po nila lahat. Pwede nga kung hindi daanan itong lahat ng steps na to, pwedeng isa lang. Dahil napaka-makapangyari ng bawat step, pwede kang lumaya. Amen po. At lalo na po itong pang-apat, isa po sa mga paborito ko. And the power of confession and support group or accountability group. So, the power of confession, sabi nga, the sin grows in darkness but withers in light. Yung kasalanan po, hanggang tinatago po natin ang tinatago, lumalaki yan. Parang yung bacteria, hanggang hindi na-expose, lumalaki ng lumalaki. Parasite yan kakainin ka niyan. Kakainin ka ng buhay yan, lalo yung kasalanan. So, hanggat maaari, napakapalad po ng mga Katoliko kasi meron po tayong sakramento ng confession. Mas nakakaya, kasi sa iba nating mga kapatid na born again, nagko-confess sila to each other. Kasi inaano nila sa Bible yung confess to one another. Napakapalad po natin. Mas madali kayang magkumpisan sa pare kaysa sa kapwa mo, di ba? Kaya napakapalad natin, meron tayong confession. Lalo na, may blessing from the pare. Amen po ba? So, kapag po yung kasalanan, lalo na, ito po,
Buti na lang talaga, nagkaroon ako ng addiction bago pa kami mag-asawa nung Jess. Kasi mas mahirap. Kasi kung mag-asawa na kami, tapos gumagawa pa ako noon, ang hirap magkumpisal sa asawa. Napakamahirap. Kaya po nung bago po kami kasal, lahat po ng mga ginawa ko in the dark, alam po niya. Sumama pa nga yan sa mga HIV testing center eh. Doon nakakaya, pero sumama yan. Nagulat nga rin ako sumama eh. So kasama ko po doon yung mga, usually kasi po yung mga doon, yung mga may homosexual, kasi sa kanila po kasi talamak yun eh, yung HIV. So yun. Pero that's the other side. So yun. So yung kasalanan po, hanggat maaari, hanggat hindi pa malaki, ikumpisal na po natin sa pare. So kung hanggat hindi pa po tayong talamak na chismosa, joke, meron pong mga ano yan eh, may mga class S, class A, joke lang. Meron mga expert. So, yung mga, so, nasa class B pa lang tayo, i-confess na natin kay Father. May mga ano yan eh. Kasi palalim ng palalim yan eh. So, alam niyo yung mga ano, yung, ito sasabihin ko sa iyo pero wag mo sasabihin sa iba ha. Sasabihin niya kay Johnny Lee, may sasabihin ako sa'yo, wag mo sasabihin sa iba ha. Sabihin niya, ay Mona, may sasabihin ako sa'yo, wag mo sabihin sa iba, tayo lang ha. Bro, wag mo sasabihin sa iba, tayo lang ha. Hanggang nasabi niya na sa lahat. Siya lang nakakaalam na sila lang nakakaalam. Pero alam na ng buong barangay. Yan yung mga class S na chismosa. Hindi, biro lang po. Sa mga nakarelate po ba kayo? So, hanggat maaari po, huwag po natin papalaking yung kasalanan. Kasi pag lumalim na tayo, mas mahirap pong kumamala. Parang yung spiral, pag spiral po, sa umpisa, di ba malaki pa? Hanggang lumalim ng lumalim ng lumalim. Pag naando ka na, nakabaon ka na, ang hirap na kumawala dyan. Nag-gets po ba? May naalala lang ako. Yes, sige. So, sabi nga sa Bible, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces then finds mercy. So parang ganun din yun. He grows in darkness, pero but leaders in light. So kung yung mga meron pa po diyang tinatagong kasalanan, lalo na sa asawa nila, kumpisan nyo na. Alam nyo ako, konting chismis. Ako, minsan na-OA yung asawa ko sa akin. Minsan lang, syempre, sa tagalan ano, minsan natutokso ako, minsan may napapanood akong something, kinukumpis ko sa kanya. It's not just for him, for her. It's for me. Malalaman po natin mamaya. Ito na pala. Yan. Kasi confession free us up from guilt and shame and gives healing. Kasi sabi sa Bible, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Yung confession po, nakakagaling siya. Hindi yung pa siyempre naranasan ka, nagkukumpisan kayo, di ba? After nyo mag-confess, ano yung pakiramdam? Napakalaya, di ba? Ang hirap ako po, ang klase ng tao na ang hirap-hirap pag may dinadalang bagahe, lalo na kapag may kasalanang dinadala. Pag hindi po ako makapag-confess sa pare, sa kanya po ako nagko-confess. Sa mga may ano po, maganda pong practice yun. Kung di po makonfess sa akin na, effective ha. Kung di po makonfess sa pare, kunyari, lalo ng pandemic, walang confession, sa kanya po ako nagko-confess. Eh, pinapanood ako na something, okay, di mo naman kailangan sabihin yan. Eh, kailangan ko sabihin para malinis yung kaluluwa. Kasi kapag ano po, alam niyo po, kapag hindi po yan sinabi, aalipinin kayo niyan. Alam niyo yung kwento ni John and Marcia? Si John tsaka si Marcia, nakikinan? Si John and Marcia minsan, naglalaro, mga batang John and Marcia. And paglalaro nila, si John, tinamaan niya yung bibi. So napatay. Kaya lagay ng lola nila. Sabi siyempre sabi ko nakatama si John, sabi niya, sabi ni Marcia, John, lagot ka kay lola. Hindi, sige, para sige, hindi kita sasabihin, hindi ka magalala. Sige, huwag mo sasabihin ha. Okay nga na, tinago niya. Nung kumakain na sila, sabi ni lola niya, Marcia, hugasan mo yung pinggan. Sabi ni Marcia. Sabi po ni Jan, siya na po yung maghuhugas. Sabi ni Jan, may sinabi ka akong ganon? Sige, sabi ni Marcia, pag hindi mo inano yan, ang bibe, sabi niya kaya, ang bibe. Sige, ako na. So gano'n na, so gano'n. Sige na nga, ako na nga, lola, ako na po yan. Maya, sabi niya. Eh, ano naman sila, naglalaro. Tawag dito, Marcia, nalinis mo na ba yung banyo? Eh, may ginagawa pa po ako eh. Si Jan. Ganyan. Alam mo po hindi ko tinutusan ni lola. Hindi, ayaw ko sabi. Sige, ang bibe.
Hindi, sige, ako na nga. Wala siya magawa. Hanggang sa dumami, naalipin na siya ni Jan. Tapos maya-maya, sabi nung kumakain ulit sila, may inutos ulit yung lola. Sabi ni Marsha, Jan, ikaw na, sabi ni Jan. Ayoko na magpaalipin sa'yo. Sabihin ko na kay Lola, Lola, ako po yung nakapatay ng bibe, hindi po, yung sa ganyan-ganyan, yung alaga nyo. At hindi alam ni Jan and Marsha, sabi ni Lola, alam ko. Alam nyo pala, Lola, sabi ni Jan, matagal ko nang alam. Kaya ikaw, ba't ka pumapayag na binablockmail ka ni Marsha? Kasi po, Lola, natatakot po ako, baka pagalitan nyo ako eh. Sabi, hindi. Ang gusto ko umamin ka, mahal na mahal kita. Ganyan din po tayo sa confession. Yung Jan and Marsha, si Jan, tayo po yun. Yung Marsha, ang demonyo. Ang Lola, si Lord. Ang Bibe, sa kapitbahay. Yung parang gano'n. Kapag hindi po kinukumpisan yung kasalanan, babackmailing tayo ng demonyo. Aalipinin ka paglalaro, sabi nga ng mga ibang teacher, paglalaro ka ng demonyo. Ang gagawin niyan, naku, lagot ka, wala ka ng pag-asa, give up ka na, hindi ka patatawarin ng Diyos. Naku, kung ano nang sasabihin sa'yo sa hindi lang nga, siyempre, hindi naman gumugulong yung pala. Diniditik niya sa utak mo, sa utak ng tao. Ang tao, matatakot. Ala. Sa takot baka magalit si ganyan. Pero ang silang palang susi para makalaya. Pala po? Confession. Napakamakapangyarihan po ng confession, maniwala po kayo. Sobra. Lalo na po sa may bisyo, sa merong kasalanan. Po. Ito po yung talk na po, ito hindi lang po para sa mga may bisyo ha. Nawa ipakita po sa inyo ng Panginoon kung ano po yung gusto niya alisin sa inyo. Nawa ipakita po ng Panginoon kung ano po yung gusto niyang baguhin sa bawat isa po sa atin. Maaaring yung marami po tayong issues, maniwala po kayo sa hindi. Kaya po ang ugali natin, minsan initin ang ulo, minsan ang bilis magtampo, minsan konting na-hurt agad kasi may issues po tayo. Na kailangan po natin yun i-deal with the Lord. Mamaya sa mga next steps, malalaman po natin. Kasi kapag hindi po, ito narinig ko ay Father, basta sa simbahan, ang issue or ang sugat, pag hindi pinag-usapan, hindi yan lilipas. Lalalim lang yan. Kaya hanggat maaari pag-usapan, maayos. Amen po ba? Yan. So tuloy po tayo. Yan. So sabi dito, you will find God's grace to change only when you humbly confess your sin. Not just to God, but to those who have wronged you. So kung nang babae ka, hindi lang ka kay Lord may atraso. Kanina ko pa may atraso? Sa asawa mo. So hindi ka na mag-confess sa pare. Mag-confess ka rin sa asawa mo. Kung talagang gusto mong maayos ang buhay mo. Kung meron kang, hindi ko lang alam kung paano kaso yan sa mga may chismis eh. Sa mga nag-chismis eh. So, basta gano'n kasi. Basta yun. So, kanyari, ang issue mo naman ay sugal. So, kung nauubos na yung pera mo, pera yung mag-asawa yun, kailangan mo rin i-confessan sa asawa mo. Kung ambisyon mo ay sigarilyo, kung mas nagyoyosi ka na, umiinom ka na ng alak, kaysa mas inaatupag mo yung relasyon mo sa asawa mo o sa anak mo, kailangan mo rin mag-sorry sa asawa mo at maging sa anak mo. Anything na pag nadadamay na po yung ibang tao sa kasama nating ugali, sorry rin po tayo sa kanila. Kasi nasasabihin. Amen po ba? Pangalawa, ito po, isa rin po sa paborito ko. Lahat paborito. Yung the power of support group and accountability. Acknowledge that you need the help of God through brothers and sisters. Sabi po sa Galatians, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you may also be tempted. Carry each other burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Di ba po napakasarap ng merong support group? Sino pang may support group dito? So hindi ko na po sinasabi na isabihin nyo doon yung vision nyo ha. Pero kung gusto nyo, go, walang problema. So pero napakahalaga po na meron po tayong support group.
Ako po, number one, actually sa akin, accountability. Ang pinagkaiba po kasi ng support group and accountability. Accountability, meaning po nun, mas malalim po siya. So, kunyari ako po, yung asawa ko, siya yung accountability partner ko. Kapag magpo-fall ako, kunyari nag-fall ako sa kasalanan ko, nag-account ako sa kanya. Parang account sa accounting. Babe, nag-fall uli ako nagkasala ako. I-account ko sa kanya yun. So ako noon, during my, kasi sa ganong addiction, syempre wala pa si Jess. Pero sumali po ako ng healing program at isa po sa mga main, yung accountability group. So kami, group of brothers. So every week, pag meeting po kami, tapos during every meeting, sasabihin po namin doon kung ano nangyari sa amin the past week. So ako, nag-fall ako ng 3 beses. 3 beses akong nanood ng ganito. Nangyari naman, sabi niya, pumunta ako sa beer house ng ganito. So, kino-confess namin doon. And better than that, we pray for each other. So, di ba, ano pa pakiramdam after po nating sabihin sa mga kaibigan natin yung mga pinagdadaanan natin or burden natin? Di ba po mas maluwag, mas magaan? Kasi ibig sabihin po nun, kumbaga, sabi nga nila, burden shared is burden shared is 50%. Kumbaga, Tagalogin ko na lang. So kapag share daw natin yung burden natin, or sinabi natin yung burden natin sa isang tao, 50% of our burden is naman. Parang gano'n. Kaya, kunyari sa mag-asawa, di ba may problema ka? Kapag sinabi mo na yung problema mo sa asawa mo, anong pakiramdam? Mas magaan, di ba? Ito, narinig ko naman kay brother ko, ganyan. So, siyempre, niya. Ang dami niya mga ginagawa, sobrang busy niya. So, ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Pwede ba, sinishare ko siya. Basta nabasa ko sa kanya. Kumbaga ang ugali niya kasi daw, sinusolve niya yung mga burden niya, yung mga task niya, ang bigat. So, nung nag-asawa siya, natutunan niya na i-share yung, ganito pala, ang hirap kong ginawa ko dun sa community, ganito yung problema. The fact na sinabi niya sa asawa niya, mas gumaan na yung pakiramdam niya. So, mas iba po talaga kapag meron po tayong masasabihan. Napakahirap pong makalaya pag mag-isa. Napakahirap pong makalaya pag mag-isa. Tama po ba po? Pero, by the grace of God, pinapadalang po tayo ng mga kaibigan, ng mga tao na makakapaglabas tayo ng mga burden natin, ng mga hinaing natin. Mas gumagaan. Amen po ba? So, sabi nga po, ayan. So, yung accountability group, hindi lang tayo inaano ng burden. Binibigyan rin tayo ng comfort and assurance na hindi po tayo nag-iisa sa laban. Hindi po tayo nag-iisa dun sa struggle. So, di ba mas masarap po yung pakiramdam kapag hindi po tayo nag-iisa? Mas masarap pong lumaban sa buhay. At yung pang-5, ito po. Dito ako medyo may struggle. Yung being patient with myself and loving myself. Kasi ako yung tipo ng tao na parang gusto ko i-resolve agad. Pero healing process siya, healing journey siya . Kailangan ko maging pasensyoso sa sarili ko. Pero sabi ng Panginoon, ang Panginoon hindi po siya tumitingin sa mga bawat pagkakamali natin o bawat pagbagsak natin. Kunyari, Lord, ayoko na talagang mangusgi, ayoko na mag-chismis. Kaso nagawa ko . Lord, ayoko na talagang mag-comment sa Facebook . Ayoko na siyang komenta ng kasama. Pero nagawa ko pa rin. Hindi ka naman ng Lord. Kasi ikaw . Hindi naman si Lord yung may lahat ko . Kasi ginawa ko yan. Kasi doon, ang pagkakamali mo, dalat na gawin niya. Hindi po kayo ng Panginoon . Ang Panginoon, sabi nga po ng kaibigan ko, si Nick Vujicic. Kailangan ba si Nick Vujicic? Yung Man Without Limbs. Sabi niya nga, if I fail, I try again and again and again. If you fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. Grabe, no? Ang katawan pala ng tao ay kayang humandle ng napakaraming or failure. Ang halaga, it matters how you are going to finish or how you're going to finish strong. Hindi mahalaga sa Panginoon yung pagbagsak natin. Mahalaga sa Panginoon yung pagbangon natin. Kaya sa problema, hindi lang naman sa kasalanan. Kung nagkasala ka, ang mahalaga sa Panginoon, yung paano tayo bumangon . Kung bumagsak ka ngayon, laban lang. Bangon lang, laban lang. Laban lang lagi ng laban. Just press on. Press on the fight. Alam niyo po, sabi, paano mo malalaman kung ang isang tao, kunyari gusto niyo na magbagong buhay,
paano malalaman kung lumalaban siya sa kasalanan, gusto niya magbago yung buhay, o namumuhay pa rin siya sa lifestyle? Paano daw malalaman yun? Narinig ito kay Father Ore. Malalaman mo yun, kung anong kasalanan kinumpisan mo 5 years ago, at yung ngayon, ginagawa mo pa rin. Pag-umar yung ako. Yun. Pero, Start mag-build siya. ginagawa pa rin ngayon. Pero yung frequency niya, kunyari dati, magkasala ka everyday. Pero ngayon, nagawa ko lang siya other day. So, kunyari, nagagawa na once a week. Kung pagka may improvement, lumiliit, ibig sabihin, dumalabang ka sa kasalanan. Pero kung yung kasalanan mo, nung 5 years ago, araw-araw ka nagkakasala with that the same sin, tapos ngayon, ganun ka pa rin, eh baka pwede na tayo magtanong, baka namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Baka hindi ako lumalaban sa kasalanan. Yun daw po ang basihan. Amen po. Bibilisan lang po natin. Ito po, napakalaga rin po nito. Sabi ni Brother Bo, when you learn to love yourself, your relationships will be freed from neediness. Yung self-love po, kaalala niyo po kanina, isa pinakauna, addiction is hunger for love. Kasi, meron kang need, ang pinaka-need mo, yung love. Pero pag nilove mo yung sarili mo, lalaya ka from that hunger. Kasi yung, ano ba ibig sabihin ng self-love? Ibig sabihin po nun, accept mo yung sarili mo fully. Ako po nun, sobrang hirap na hirap ako dito kasi naka-Lord na ako bago ako ma-addict eh. So, kasi mula bata pa lang, inaano na, naka-Lord na ako eh, kasi mga magulang ko. Napakahirap sa akin tanggapin na meron akong ganitong addiction. Napakahirap kay Lord ako eh. Ang hirap tanggapin sa sarili ko. Kaya kumbaga, ginagawa ko, sobrang hard ko sa sarili ko. Kung meron lang lahat ko, gagawin ko yung sarili ko. Ginawa mo na naman, ganyan. Sobrang hard ko kasi nga, ayoko magkasala. Sabi nga ni Pablo, di ba, sa ano? Parang, sinabi na rin brother Ariel last week, di ba? Ano, parang, sabi niya basta sabi ko na yung mga bagay na ayoko, yun yung ginagawa ko. Yung ginagawa ko, yun yung ayoko. Ano ba? Ako nang pinakakawawa sa buong mundo. Pero ang sabi niya, sino makakatulong sa akin? Ang Panginoong Jesucristo. So parang gano'n sinasabi ni Pablo yung sa Thorns of the Flesh na kung anong bagay na ayaw niya yung magkasala eh, pero nagagawa niya pa rin eh. So parang gano'n, galit na galit ako nagagawa ko siya. So, pero kailangan i-love ko yung sarili ko. Kailangan tanggapin na meron akong ganitong kahinaan. May ganito akong... Nakinig po ba kayo kay Brother Ariel last week? Ano yung tatlo kumaalipin sa tao? Kung nakinig po kayo. Nadala ko na. Kasalanan, kahinaan, pangatlo, nakaraan. Basta maganda po yung talk ni Brother Ariel. So yun. So, napakalaga po pala na dapat mahal po natin yung sarili natin. At ito po yung pakanin. Isa po ito sa pinaka-nag-save din po sa akin. Dahil po sa ano ko, parang nagkaroon po ako ng mas close na relasyon kay Lord. Kasi na-realize ko, yan, ito po yung ginawa ko at ginagawa rin ng iba na nakalaya. Sabihin ko niya, they spend time with Jesus daily. They feed themselves with Jesus every day. Sabi nga ng Panginoon, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So ibig sabihin lang po, ako po noon, ano po yung nang realize ko, ang pinaka-deepest need ko pala ay spend time with Jesus. Parang ano po, lalo na kapag sobrang, ito napaka-effective po, lalo na pag magkaaway kami ni Jess. Pag magkaaway po kami, alam ko naman tumatakbo din siya kay Lord. Ako tumatakbo rin ako kay Lord. Pero ang sarap lang nung gagi ko po dyan, minsan sa umaga, maglalakad ako, magja-jogging, tapos after meron pong maliit na chapel sa amin, tapos kausapin ko lang si Lord, doon ko ipupuga kay Lord lahat, iiyak ko, sasabihin ko lahat sa Kanya. So, sobrang laking tulong nun na, ang sarap eh, hindi ko po may panuwanan eh, pero spending time with Jesus po. Masarap din kasama yung mga kaibigan, masarap lalo kasama yung asawa, pero iba po yung kasama mo si Lord. Alam, ang hirap may paliwanag eh. Hindi ko rin po may paliwanag. Pero alam ko, nag-gets nyo na po yun. Napakasarap po yung, basta eh, parang yung napupuno ka, yung puso, basta parang iba eh. Kaya I suggest po, lahat po tayo, meron tayo me time with the Lord. Yung po yung the best feel. Minsan nga lang nakakatamad, you know? Ako minsan aminado ko, nakakatamad minsan. Pero yung po yung deepest need natin. Minsan mas inuuna po natin yung mag-cellphone, pagkagising, inuuna natin yung mag-Facebook, pero ang the best po talaga, spending time with the Lord. Kaya napakasarap po sa Panginoon.
Kasi po yung hinahanap natin, kinukuha natin dun sa vision natin eh. Pero yung need po pala na yun, nasa Panginoon eh. Hindi lang po natin pinupuntahan. For some reason, either tinatamad tayo, either sa una nating paningin, ay boring. Or ano sabi ko kayo, galing ko. Pero totoo, the best po yun sa Panginoon. Ako, hindi ko po explain. Pero ito. At may papanood po ako sa inyo. Kasi yung third, yung pang-pitong pong step, ayan, sing lang naman ko. Yung pang-pitong step, kung dati, ito yung mga bad habits natin, ang habit po natin ay mag-Facebook, magpo-post lang tayo para lang mapansin ng ibang tao, para makapag-yaro. Iba pa, meron pa rin bisyo kayabangan ah. So, magpo-post lang tayo para ipagyabang yung pinuntahan natin. Magpo-post lang tayo para i-show off yung mga kung anong meron tayo. Sa Facebook, di naman natin i-post dyan yung mga pag-aaway yung mag-asawa eh. Ang ipopost dyan yung mga pinuntahan nyo. So parang gano'n. So, kasama rin po siya sa mga bad habits. So, kung ang habit po natin dati ay ganito, dapat baguhin natin yun. So, kung ang dati, lagi pupunta ka sa mga kaibigan mo na mga chismosa, lagi kang pupunta sa mga kaibigan mong yosin ng yosin, inom ng inom, magbabago ka na ng kaibigan, magbabago ka ng pattern. So, kung dati, pagkagising sa umaga, Facebook agad, magbabago ka ng pattern. Magbabasa ka ng Bible, or kailangan po talaga may tulong sa sarili kung gusto po natin magbagong buhay. Kaya po talaga, babalik talaga dun sa number 1. Eh. Tatanungin mo sa sarili mo, gusto mo na ba magbago? Doon po talaga eh, sa puso po talaga eh. Kaya kailangan po, tulungan po natin yung sarili natin kung gusto magbago. Pero kung kontento na po tayo sa ganito nating, kunyari, ugali, ayun po. So may papanood po ako sa inyo. Primary kind of research evidence that was used to support this idea. Much of that research used animal studies, particularly laboratory rats. Rats would be placed in. Bali yung papanood din po kasi natin, nag-eksperimento sila. So yung gusto nilang pag-aralan yung mga may addiction, tapos sa pamagitan ng mga daga. So ginawa nila yung daga, nilagay nila sa isang container. Tapos, kada click na nito, nung bagay na to, nito, tuturukan siya ng heroin. Alam mo yung heroin, di ba? Yung drugs. So, tuturukan siya nun. Kasi observe nila kung ano yung mangyayari sa daga. So a primary kind of research evidence that was used to support this idea. Much of that research used animal studies, particularly laboratory rats. Rats would be placed in really small cages called Skinner boxes. A Skinner box is a box which is just about 3 times the size of a rat. The experiments involved putting rats in Skinner boxes with a needle which was implanted in their jugular vein, so that if the rats pressed the little lever on the wall, they would get a little surge of heroin in their bloodstream. Press the pedal, get a shot of heroin. Press the pedal, get another shot. And in some cases, they just kept pumping heroin into the cells to the point where they forgot to eat and would die. Beliefs about rat studies would find their way into PSAs and Hollywood films, and it would become part of our collective understanding of just how dangerous these drugs really were. These experiments seem to show that any creature, including even the lowly rat, if given access to heroin, would simply take lots and lots of it. But Bruce had another idea. What these experiments really show is that rats who are in solitary confinement will take lots of heroin. See, rats are very social animals. Rats don't normally. Eksperimentong matayo na yung isang scientist. Sabi niya, ano kaya, kung yung daga, alisin natin dito dito mag-isa lang siya eh. Kinulong nila dito sa kahon. Ano kaya kung lagay natin sa pang malaking lugar, tapos may kasama siyang ibang mga daga. Tapos meron siyang pagkain, meron silang mga laruan, sige. They spend their lives in harnesses with catheters shoved in their necks. They prefer playing with other rats, running around, doing rat stuff. To put a rat in a Skinner box is to make this very, very social creature live a life of solitary confinement. Bruce and his colleagues wondered if maybe these rats were taking so many drugs because they were living in such an unnatural environment. So he organized his own rat experiment, but with some important differences. Most notably, he built a much bigger enclosure for them. About half as big as my garage floor, as a matter of fact.
Bruce and his colleagues filled it with everything a rat can want: food, running wheels, and other rats to play with. He called it Rat Park. His team put a group of rats in the park and another group of rats in solitary cages. They made morphine freely available to both. The results were eye-opening. Giving the choice between plain water and morphine, the Rat Park residents chose the water. It's not like the rats in Rat Park totally abstained from morphine, but You could say that they acted more or less like human recreational users of morphine. Bruce and his colleagues even tried an experiment where the rats in cages were giving nothing but morphine-laced water to drink for 57 days straight. In other words, we made sure they were good and addicted in terms of the conventional expectation. Every one of those rats should have been addicted for the rest of its life. But when they were placed in Rat Park, those same addicted rats generally chose to drink the plain water and voluntarily went through withdrawal. So yung mga People were taga- shocked addicts that sa the droga, rats in Rat hindi Park pa nila sa malaking lugar. had so little interest in morphine. The Rat Park study suggested a much more complex picture of addiction than many people had suspected. Addiction wasn't simply a story of chemicals rewiring our brains or hijacking our reward centers. Other factors like environment, feeling of isolation or hopelessness, poor social bonds, and lack of control all likely play an important role in what leads to addiction. So ang nangyari, naintindihan niyo po ba? Bali, yung nasa isang lugar lang yung daga sa isang box, na-addict siya. Kasi ano siya ng heroin eh. Pero nung nilipat dun sa malaking lugar, kung saan may ibang daga, may pagkain, meron nga doon pinapili siya, meron doon isang itatap niya, tubig o heroin. Alam mo kung ano na yung pinipili ng daga? Tubig na, hindi na yung heroin. Ibig sabihin, yung tao, kapag nasa isolation siya, talaga ma-addict siya. Pero ang tao pala, kapag sinama mo sa mga ibang tao, kasi social being po ang tao eh. So kapag sinama po siya na mayroong mga pagkain, meron siya mga kaibigan, may accountability group, may community, may prayer meeting, mas pipiliin na po na niya yun kesa po dun sa droga. O kung ano ang bagay na nagpapa-addict sa kanya. Parang naalala ko nga si Brother Chok, isa favorite nating speaker dito. Sabi nga, di ba, ako, gusto niya lagi siyang pumunta sa prayer meeting. Kahit sa youth, pupunta ngayon. Kasi doon siya nakakakuha ng kailangan niya. Kasi pag hindi siya pumunta doon, saan siya pupunta? Sa droga. Mabubuhay daw ulit yung dragon. Yung ano niya eh. So ang tao, parang gusto talagang makalaya, huwag pong magpupunta sa isolation. Ayun po. So tayo na po tayong lahat. Sige sis, pa-play mo. Sige po. Sige po. Dalit po natin ang presensya ng Panginoon. Ano mo pong mga bigatin natin? Ano mo pong mga masasamang ugali na nagpapahirap sa atin? Sometimes I just don't Dalit po know natin sa Panginoon. what keeps me in your love. Why you never let me go. Ano pa po yung You're in kasalanan na love. matagal na natin gusto alisin. You still Hindi pa rin natin maalis. show me how.